aking batok na itong pababa. Masakit na masakit siya. Ngayon, ginawa ko, nagpa-doktor ako. Nung ako magpa-doktor, niresitahan lang ako ng gamot. Sabi ng doktor, namamaga daw yung mga litid ko na nagbabara. Ang ginawa ko, nagpabili na lang ako ng panghaplas. Papahid-pahid lang na gano'n pag naantak. Haplas-haplas lang, pero hindi rin siya gumaling. Ngayon, ginawa ko, tiniis ko na lang na hindi masyado ako nagpapagod. Kasi daming trabaho din sa bahay eh. Pag minsan hindi ako tiis na hindi ako gagawa. Ngayon, ang pananakit naman talaga, sakit talaga. Talagang parang minsan sa gabi ginawa ko, nilalagnat. Sa sobrang sakit. Talagang tinitiis ko nga lamat kasi ayaw ko ng malikabok ang bahay. Naglalaba pa ako. Ay di ang aking ginagawa ngayon, di naghahaplas-haplas nga, parang dire-diretso. Pag minsan naman hindi ko na mga matiis nga, yung nihiga na lang ako. Hihiga na lang ako sa kama at doon na lang ako nag-iinat-inat at parang hinahaplasan ko yung aking likod, batok. Sobrang sakit talaga, para ramdam ko hindi ko na makikilos yung ganito ko eh. Baka mga 10 minutes, ganyan. Tapos tatawag na lang ako ng isang bata, papabili na lang ako ng gamot. Dati hindi ako nakakabangon ng ayos eh. Talagang parang iniisip ko pa kung paano ko tatayo sa kama, ng pagbaba. Paano ka ito? Ihina ako, hindi pa ako makaihi. Masakit na masakit talaga rin, hindi ako makakilos. At masakit nga ito, parang pagkakakapit, parang kasama ito, masasakit. Kaya paano gari ang sama talaga ng pakiramdam ko. Minsan naiyak na lang ako. Dati pag naglalaba ako, natigil ako, talaga ako na ganyan, na sandal sa dingding at talagang puputok ito. Ay ako natatakot, sabi ko baka ako atakihin. Dahil sabi nga ng doktor, litid daw eh. Kaya pag minsan ang ginagawa ko, natigil ako pag na-acute yung sakit. Ay, dati ko na po kakilala yan, si Tita Winnie. Tapos, lagi siyang nagdadaing na may karamdaman daw po siya. Nagpatingin na siya sa doktor, pero hindi pa rin umigi yung kanyang karamdaman. Sabi ko, itry niya yung Kings. Nung una, nagdalawang isip pa siya. Tapos, nung sumunod, siya na mismo ang pumunta sa akin. Magkakasama kami na rin si Tita Lisel sa microfinance. Eh ngayon, marami na siyang naalok doon. Sabi naman niya, sige, itry nga ninyo. Bibigyan ko kayo ng kaming dalawa, binigyan na rin tigisa. Sabi ko, sige, wala kaming pambayad dito ha. Sabi ko ganyan. Basta wala nang problema, sabi niya. Di ang ginawa na, hindi nala namin sa amin. Unang inom ko, sabi ko, masakit nga talaga. Sabi ng aking kasamahan kasi sabi nananakit daw eh. Masakit nga, parang tinuturok siya ng karayom. Sabi ko, hindi ko kaya, baka ako mamatay lalo. Pero inom uli ako, 3 kong beses yung unang araw. Pangalawang araw parang hindi na niya pinapansin, parang na. Pati sa umaga, maalwa na akong bumangon. Yung guman yung pakiramdam ng katawan ko. Tapos yung dito sa ko, utay-utay siyang nawawala. Hindi na siya yung masakit na para baga siyang malalagot dito. Hindi na, nawala siya. Ayos na. Talagang dire-diretso. Kahit hanggang tanghali ako maglaba, hindi ko na nararamdaman yung sakit. Basta yung trabaho ko, parang wala na akong naranasan sakit. Biglang-bigla sa aking pakiramdam na nawala agad. Diretso ko talagang pag-inom para tuluyang mawala yung aking nararamdaman. Ang sarap na ng tulog ko. Mabilis na akong bumangon, hindi tulad na dating mabagal akong bumangon. Magwalis, magpunas ng sahig, maglaba, lahat akin magluto. Okay na.